Magandang buhay mga ka-cutie. Kilala natin ang tunay na kalaban ng buhay. Petsa de peligro. Alam mo yung feeling na kapapasok lang ng sahod, pero parang na-snatch agad. Isang swipe mo lang, boom! Back to zero ka na agad. Tapos isang linggo pa bago sumahod ulit. Huwag kang mag-alala, 5S lang ang sagot sa tamang paghawak ng sahod. Akala mo pang workplace lang ito? Hindi. Applicable din ito sa wallet natin para hindi na tayo laging abangers sa next sahod. Number 1, sort or sale. Kung hindi kailangan, huwag gastusin. Sino dito ang lagi may budol moments? Bili ng bili kahit hindi naman kailangan. Sa sort, tinatanggal natin ang hindi importante. Sa sahod, ganun din. Unahin ang needs bago ang wants. Hindi porket sale, bibilhin mo agad. May discount nga, pero wala ka ng pang-ulam. Tanungin mo ang sarili mo, need ko ba to? Or na-hypnotize lang ako ng add to cart? Number 2, set in order or Satan. Budget din pag may time. Alam mo yung sahod mong dumaan lang sa kamay mo, tapos hindi mo na alam kung saan napunta. Yan ang walang set in order sa pera. Dapat may tamang pwesto ang pera mo. May pera sa bills, may pera sa savings, at syempre may pera din pang luho. Pero konti lang. Isipin mo, hindi lang trabaho ang dapat may sistema, pati rin ang wallet mo. Para hindi ka na laging pa-load muna. Next sahod ang bayad. Number 3, shine or say so. Linisin ang utang bago mag-luxury. Bakit ka bumibili ng bagong sapatos? May utang ka pang hindi bayad. Sa Shine, nililinis natin ang workplace. Sa sahod, dapat linisin muna ang utang bago gumastos sa hindi kailangan. Kasi kahit anong linis ng budget mo, kung may utang ka pa rin, lagi kang may petsa de peligro. Mas masarap ang pera na sa'yo talaga. Hindi utang lang. Number 4, standardize or seiketsu. Gawing habit ang tamang gastos. Kaya ka laging broke kasi ang budget mo minsan mo lang ginagawa. Pag wala ng pera, ang standardized, ibig sabihin gawin habit ang tamang money management. Hindi lang tuwing petsa de peligro ka dapat nagtitipid. Dapat pag may pera ka pa, alam mo na agad paano siya hahatiin. Kasi kung hindi mo pa rin alam paano mag-budget, baka ang forever mo talaga ay pagiging broke. Number 5 or huli, sustain or shitsuke. Disiplina ang susi sa di pagiging pulubi. Ang tunay na hamon, i-maintain ang disiplina sa pera kahit may extra income. Hindi ibig sabihin na dahil may bonus, i-treat agad ang sarili araw-araw. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, next sahod ko na lang ulit aayusin budget ko. Dapat consistent ka. Kung kaya mong gawin ang 5S sa sahod mo, hindi ka nakakabahan tuwing petsa de peligro. Recap tayo mga ka-cuties. Paano hindi maging laging broke? Number 1, sort. Huwag gastusin ang hindi kailangan. 2, set in order. I-budget ang pera ng maayos. Number 3, shine. Linisin ang utang bago gumastos. 4, standardize. Gawin habit ang tamang spending. 5, sustain. Disiplina ang sagot sa di pagiging pulubi. So ngayon mga kakiti, alam niyo na kung paano magluto ng mabilis ang tuna with egg kapag petsa di peligro. So, ang gawin natin, tambay pa tayo dito para marami pa tayong matutunan ng mga cooking tips. Salamat!